And by the way, baka hindi ito paniniwalaan ng mga Adventist. Ang Seventh-day Adventist as a religion, as ecclesiastical body, it is not registered. It has no personality. Ang may personality dyan, ang union at saka ang conference. At ang kanilang registration ay non-stock, non-profit, religious corporation. And that is the reason why all the members in the churches are not members of their corporation. Sila. Yes, hindi nila. Maganda yan Itong lahat ng mga Adventist na ito, nagbibigay sila ng suporta doon sa entity na hindi sila miyembro. Can you just imagine that? Paano namin? Magandang revelation yan. Alam mo, pag sinasabi ko ito sa mga kapatid, sasabihin nila, sisiraan na ito ng ulo. Kaya nga tayo sa barista, kasi member tayo niyan eh. Hindi. Alam mo, ganito yan. Ha? Ganun pala yun. Nakakaawa talaga. Nung magkaroon ng mga corruption nga sa NPUM, ihinabla namin ang NPUM sa Securities and Exchange Commission. Yes. Questioning the irregularities that the administrators are doing. Ano ang sabi ng this is the defense of the union? No, these people are not members of our corporation. Pinanigan sila ng SEC. So technical sila. Yes, that is a jurisprudence. Jurisprudence yan. Nasa order yan ng SEC. Kaya kami, yung mga kasama namin, wala kayong magawa. Walang magawa. Dinismiss. Ang sabi ng SEC, granting that there are irregularities, these people have no personality to question them because they are not members of the corporation. Ganyan ang sitwasyon. Delikado pala. Nakakaawa pala. Yes, if only these people will understand that they ginagatasan lang sila, makakapag-isip-isip sila eh. And that is the reason why, mo, yung mga kapatid, bibili sila ng property. Magpapatuloy sila ng church nila without help from the organization. And then sasabihin sila, ibigay ninyo ang property yan sa corporation sapagkat hindi yan marirehistro. So, ano ginagawa ng mga kapatid? Ibinibigay naman. Now, the local church is not authorized to register. The local church has no personality. It is not a member of the entity with personality. Now, ito pa ang isang problema dyan. Talagang parang mafia to eh. Sorry to say that. Sana nakikinig sila. Now, ganito. Pag nakabili ka na ng lupa, nakagawa ka na ng church, idodonate mo yan sa CLC, kasi yan ang may personality, or the NPUM, North Philippine Union Corporation of Seventh-day Adventists. Idodonate mo yan. So, ang pag-donate mo niyan, ang ibibigay sa iyo ay deed of absolute sale. Na may pagkakaiba na, ang deed of donation saka deed of absolute sale, may pagkakaiba yung dalawang yan. Bakit ang ginagawa nila deed of absolute sale? Kasi pagka ang ibinigay mo sa kanila ay deed of absolute sale, wala ka ng karapatang mag-question dun sa ipinagbili mo. Yan ang ibig sabihin ng deed of absolute sale. Now, if donation lang, sabi ko sa iyo, pag donation lang, ang donation ay conditional yan. You can revoke a donation. If the donation, if the donee, yung nagtanggap, ay hindi ginamit ang property yan in accordance with the condition of the donation. Yun ang pagkakaiba ng donation sa deed of absolute sale. You can just imagine that. Hindi yan alam ng mga kapatid. Hindi yan alam ng mga kapatid. Kaya pala. Naka-donate yan lahat. Ay naka-deed of sale lahat yan. Deed of sale pala. Kaya mga kaibigan Adventist, speaking from first hand, eyewitness sa mga nangyayari, ganyan ang kalagayan ng church nyo. Kaya ang bigat-bigat maging member dyan sa church nyo. Hindi nyo alam eh. Wala tayong malay noon sa mga ganyan. Ano? Hindi natin pinapansin. Kaya pala, Pastor, masabi ko lang sa aking experience, ganyan kalalakas hanggang ngayon, hindi nawawala ang corruption sa Seventh-day Adventist Church. Mula General Conference sa US hanggang dito sa atin. Kasi nga, malakas ang loob nila. Parang wala technically, panalo sila palagi.
Kaysa Lagi silang titignan. panalo. Now, this Oo, is kaya- another case. Oo. Ang sabi ko sa marinig nila, another case. Doon sa Bicol, mayroon doon isang church. Question nila yung kanilang pastor sa pagkuha ng kanilang mga tithes and offerings na hindi inire-remit sa misyon. Sabi na, Wow. bakit kinuha mo yan? So, ang ginawa nitong mga church members, hihinabla yung kanilang pastor sa sa korte, sa Regional Sa court. Trial Court. Yes. Malversation sa thief. Ano ang sabi ng union? Pumunta ang union doon, i-defend siya yung pastor in spite of the fact na may kasalanan. Ang sabi ng union, itong mga ito, hindi naman yan membro ng korporasyon. Itong district pastor ay employee namin. Hindi yan employee nila. So, wala silang Same argument, ano? Same argument. Wala silang habol, wala silang habol. Now, dinismiss yung kaso. Ang sabi ng ang husgado naman, granting na may nagawa itong masama. You are not the proper party to accuse him because he is not your employee. Now, ang sabi ng mga local church, ay paano ito? May church record kami rito. Binigay ito ng misyon. O ang ibig sabihin, kasali kami sa kanila. Ang sabi ng abogado ng union, si Atty. Morena, sana sumalangit nawa, patay na siya. Ang membership ninyong yan, church book, church membership record, hindi yan nakarehistro sa SEC. Ay ano lang ito? Ang sabi ng mga kapatid, yan ay logbook. Logbook lang. Logbook lang. So, ang church book, walang legal. nga. Walang legal force whatsoever. So, ganyan ang sitwasyon nila. Yan sana, sa mga members, mga Adventist na nakikinig ngayon, huwag kayong masaktan sa narinig yung katotohanan lang po yan. Ganyan ang kalagayan po ninyo. Ano? Ang nangyayari ngayon, parang pinaglalaruan lang kayo, yung mga salapi, pinag-ipunan nyo. Yes. Wala kayong laban, ano?